Magandang umaga sa inyo lahat at God bless you. Buksan natin ang ating mga banal na kasulatan sa sulat ni San Lucas. In Luke chapter 15, verse 11 up to 23. Ito po ay pamilyar na talata. Ito po ay may pamagat na The Prodigal Son. Verse 11. At sinabi niya, may isang tao na may 2 anak na lalaki at sinabi sa kanyang ama ng bunso, Ama, ibigay mo sa akin ang bahagi ng iyong kayamanan na ukol sa akin at ibinahagi niya sa kanila ang kanyang pagkabuhay. At hindi nakaraan ang maraming araw ay tinipon lahat ng anak na bunso ang saganang kanya at naglakbay sa isang malayong lupain at dooy inaksaya ang kanyang kabuhayan sa paluging pamumuhay. At nang magugulan niyang lahat, ay nagkaroon ng isang malaking kagutom sa lupaing yaon at siya'y nagsimulang mga ilangan. At pumaroon siya at nakisama sa isa sa mga mamamayan sa lupaing yaon at sinugo niya siya sa kanyang mga parang upang magpakain ng mga baboy. At ibig sana niyang mabusog ang kanyang tiyan ng mga ipa na kinakain ng mga baboy at walang taong magbigay sa kanya. Datapwat nang siya'y makapag-isip-isip ay sinabi niya, ilang mga alilang upaan ng aking ama ang may sapat at lumalabis na pagkain at ako rito'y namamatay ng gutom. Magtitindig ako at paparoon sa aking ama at aking sasabihin sa kanya, Ama, nagkasala ako laban sa langit at sa iyong paningin. Hindi na ako karapat-dapat na tawaging anak mo, gawin mo akong tulad ng isa sa iyong mga alilang upahan. At siya'y nagtindig at pumaroon sa kanyang ama, datapwat samantalang nasa malayo pa siya, ay natanawan na siya ng kanyang ama at nagdalang habag at tumakbo at niyakap siya sa liig at siya'y hinadkan. At sinabi ng anak sa kanyang ama, nagkasala ako laban sa langit at sa iyong paningin, hindi na ako karapat-dapat tawagin anak mo. Datapwat sinabi ng ama sa kanyang mga alipin, dalhin ninyo ritong madali ang pinakamabuting balabal at isuot ninyo sa kanya at lagyan ninyo ng singsing ang kanyang kamay at mga panyapak ang kanyang mga paa. Last verse. At kunin ninyo ang pinatabang guya at iyong patayin at tayo'y magsikain at magkatawa. Ito po ang mabuting balita na ating pag-aaralan. Iyokon muli natin ang ating mga ulo. Dakilang Diyos at mapagpalang Ama. Muli narito po kami, Panginoon, upang ikaw ay patuloy naming pakinggan, papurihan, parangalan, sambahin sa Espiritu at katotohanan. Lord, buksan mo po, O Diyos, ang aming mga puso't isip, ang aming pangunawa, O Diyos, upang maunawaan po namin ang mga salita na aming mapapakinggan sa umagang ito, maging mamaya sa pagpapahayag pa, Panginoon. Lord, upang ito po, Diyos, ay aming maisabuhay, maisapuso at maibahagi din naman. Panginoon, anuman ang dalangin, kahilingan ng aking mga kapatid na narito. Dalangin po namin, Panginoon, na ito po, O Diyos, ay iyong tugunin. Sapagkat ito ang iyong kapurihan, karangalan, sa dakilang makapangyarihang pangalan, sa pangalan ng aming Panginoong Hesukristo, ang lahat ay magsabi ng Amen. Hallelujah. Maaari na po tayo magsiupo. Hallelujah. Napakaganda ng inawit
Nais nyo bang makita ang Panginoon? Amen? Hallelujah. At napakaganda ng mga napag-aralan natin ng mga nakaraan at ibinahagi sa atin ng ating apostol ang 7 seal. At ngayon naman ay marami tayong matututunan patungkol dito. Napakaganda ng ating binasa at bagong lahat, nais ko po kayong batiin ng magandang umaga. And God bless you. At upang makita natin ang Panginoon, ituon po natin ang ating pakikinig. Amen? Ito po ay patungkol sa talinghaga o parabola. Ang parable, ito po ay isa sa method upang ang hindi natin maunawaan ay ating maunawaan. The parable, it simply means the heavenly truth using earthly story. Na ang ibig sabihin, ang katotohanan ng langit ay pinapahayag sa atin upang maunawaan natin sa pamamagitan ng pagpapahayag. At hindi lamang ito maunawaan, kundi ito'y madaling tanggapin. Amen? Pag sinabing parable, mga kapatid, ito ay nangungusap ng makalangit at makalupa. Sapagkat sinabi ng ating Panginoon, noong ang ating Panginoong Hesus ay mangaral magbahagi sa pamamagitan ng mga talinghaga. Binahagi niya ang talinghaga sa talinghaga ng mga hasik. Kaya makikita po natin, maging ang mga alagad, ang mga apostol ay nagtanong. Mababasa po natin ito sa Mateo chapter 13 verse 10 up to 13. Paki-plus mo, sister. Sinasabi rito, verse 10. Mateo 13. Okay? Nagsilapit ang mga alagad at sinabi nila sa kanya, bakit mo sila pinagsasalitaan ng mga talinghaga? Verse 11, at sumagot siya at sinabi sa kanila, sa inyo pinagkaloob ang makaalam ng mga hiwaga ng karya ng langit, datapwat hindi ipinagkaloob sa kanila. Verse 13, kaya't sila'y pinagsalitaan ko ng mga talinghaga sapagkat nagsisitingin ay hindi sila nakakakita at nakikinig ay hindi sila nakarinig ni hindi sila nakakaunawa. Sa atin ipinagkaloob na malaman, maunawaan ng mga hiwaga. Subalit sa makasanlibutan, ito ay nananatiling talinghaga sa kanila. Ang alam nila ay kwento lamang. Amen? Subalit, sabi ng Panginoon, sa inyo ko pinagkaloob na malaman ang mga hiwaga, may mystery sa bawat talinghaga. Amen? Kung makikita po natin, mga kapatid, ito po ay ginamit sa bagong tipan at sa lumang tipan. Buksan po natin ang 2 Samuel chapter 12, verse 1 up to 15. Ang sinasabi rito, ang talinghaga ni Natan. Kung ating itong nabasa, madali natin maunawaan. Basahin nyo na lang. Sinugo ng Panginoon si Natan kay David at siya'y naparoon sa kanya at nagsabi sa kanya, may 2 anak na lalaki. Sa isang bayan, ang
ang isa ay mayaman at ang isa ay mahirap. Nagkaroon ng panauhin ang isang mayaman. Ang mayaman na ito ay maraming kawan, maraming bakahan, at mayroon din naman mahirap na kaisa-isang munting kawan. Ito ay inaalagaan kasama niya sa kapagtulog, katabi ng kanyang mga anak. Dumating ang araw, nagkaroon ng panauhin ang mayaman, na sa halip na kumuha doon sa kanyang alagang kawan, sa tupa ng kanyang alaga, ang kinuha ay ang alaga ng isang mahirap. Nag-alab sa galit, sa verse 5, ipakiplas mo, sister. Nag-alab sa galit si Haring David. Laban sa lalaki at kanyang sinabi kay Nathan, buhay ang Panginoon. Ang lalaki na gumawa nito ay karapat-dapat mamatay. Madaling natanggap ni David. Subalit ano ang sabi ni Nathan? Ikaw ang tinutukoy. Ang sabi ni David, ako'y nagpapakumbaba. Nagkasala ako sa Diyos. Samahan niyo ako na humingi ng tawad. Kaya dito po yung panalangin ni David sa mga awit, chapter 51, kung makikita natin ang buong kabanata, ang talata. Magpapatuloy tayo. Kaya nagkikwento ang Panginoon sa pamamagitan ng talinghaga. Ito ay madaling maunawaan. Naunawaan niyo ba? Ang parabol, ang talinghaga. Ang ating tema ay pamamagatan ko po itong The Prodigal Son, sapagkat ito ang pamagat natin. Mayroong dalawang magkapatid. In-approach ng bunsong anak ang kanyang ama. Ama, ibigay mo na sa akin ang aking mana. Alam po natin dito sa Pilipinas, kapatid sa atin, bago na pupunta ang mana kapag patay na ang ama. O dili naman kaya kapag ang anak ay nag-asawa na, may bahagi na siya sa kabuhayan. Dito po mga kapatid, hiningi ng anak ang mana na para sa kanya, kahit hindi pa nararapat. Ilang beses na natin napakinggan, nabasa ang talinghagang ito. Para sa mga baguhan, nabasa nyo na ba ang talinghagang ito? O napakinggan nyo na? Ngayon lang? Para sa mga datihan, ilang beses nyo na ito nabasa? Marahil marami na, ano? At ako, kung di ako nagkakamali, 3 beses ko na ito itatayo. Ito ay pangatlo. Subalit mga kapatid ko kay Kristo, ang sabi sa ating binasa, sa Matthew, ito ay nauunawaan natin sapagkat ito ay may hiwaga. Kaya nga, para sa mga baguhan, napakainam nito sapagkat mayroon tayong bagong malalaman. Amen? Doon naman sa mga ngayon datihan na, kapatid, gagawin natin itong pagsasariwa sapagkat marami tayong minsan hindi binabalikan. Napakaganda ng talinghagang ito. Sabi ng anak, Ama, gusto ko nang mabuhay na mag-isa. Di ba yun ang makikita po natin kung ilalarawan natin maigi? Ibigay mo na sa akin ang aking mana. At sinabi sa kwento, sa talinghaga, ibinigay ng ama ang kanyang mana. Kahit hindi pa napapanahon. Ang bunsong anak na ito ay may problema. Una, kulang siya sa submission.
Wala na siya sa pagpapasakop ng kanyang ama. Gusto niyang lumaya. Ama, ayaw ko na. Di ba kung makikita po natin, yan ang sinasaad dito. At satisfaction problem. Hindi na siya masaya na sa tahanan, nasa bubungan ng kanyang ama. Hindi na siya masaya na kahit siya maraming alipin na nangangalaga sa kanya, gusto ko nang humiwalay. Ibig sabihin, hindi na siya nais na magpasakop pa, nais niyang kunin ang kinin niya, ang sakaganang kanya. Diba makikita po natin? At ang pangatlo, sensitivity problem. Hindi niya na inisip kung ano ang magiging lagay ng kanyang ama. Maupin kaya ang aking ama? Di ba masakit ang hiningi niya? Sensitivity. Masyadong offending. Kung tayo yun, mahihirapan tayo, masasaktan tayo. Nakarinig na ba kayo? Nakausap na ba kayo na kung saan na ang kausap nyo ay salita ng salita? Halos hindi na kayo makasingit. Hindi na iniisip kung ano ang kanyang sinasabi na nakakasakit, kung ano ang magiging epekto nito. Gayon ang ginagawa ng bunsong anak na ito. Hindi niya na inisip na ang kanyang ama ay masasaktan. Para bagang sinasabi ng anak na ito, itinuturing kong ikaw ay wala na, patay na. Amen? Dahil gusto niya nang lumayo. Ama, ibigay mo na sa akin ang aking mana. The prodigal son, it is a picture, clear picture, the backslider. Amen? Sa Biblia, mga kapatid, ang backslider, hindi ibig sabihin na nandito ka palagi. Sa banal na kasulatan, ang backslider, kapatid, ikaw ang nasusunod. Kung ikaw ay nag-a-attend sa sarili mo, ikaw ay nakikinig kapag mayroong mga nangangaral na iniisip mo, pinangungunahan mo pa ang pastor. Dapat ganito. Kahit ikaw ay nasa church, kung ang iniisip mo ay ang iyong sarili, kahit ikaw ay active sa tingin ng Panginoon, ikaw ay backslider pa rin. Amen? Kailangan gawin mo, kaya ka nandirito dahil sa nais ng Panginoon. Gumagawa ka sa paraan ng Panginoon, hindi sa sarili mo. Amen? Sabi sa Proverbs 14:14, the backslider in heart. Proverbs 14:14 sa KJV sister. The backslider in heart shall be filled with his own way. Punong-puno ng kanyang sarili. In a good man shall be satisfied from himself. Tagalogin natin para maintindihan natin maigi. Ang tumatalikod ng kanyang puso ay mabubusog ng kanyang sariling mga lakad. Gusto niya. Nandito siya, subalit hindi na siya masaya. Katulad ng ating pinag-uusapan. Sa prodigal son. Tingnan natin sa Proverbs 1:31. Kapag iniibig mo ang sanlibutan, kinakaaway mo ang Diyos. Pag inuuna mo, ikaw ay nakasentro sa iyong sarili. Kapatid, makikita po natin, kaya't sila'y nagsisikain ng mga bunga ng kanilang sariling lakad. At nabubusog ng kanyang sariling mga gawa. Yun ang nais ng
prodigal son na ito. Una, the backslider realization. Nung siya ay umalis, dala niya ang kanyang kabuhayan. Siya'y nabuhay kung ano ang gusto niya. Di ba? Nagpakalayo. Gusto niya nang magsarili, gusto ko nang mag-isa. Ang sabi doon sa ating binasa, nung siya ay lumayo, kapatid, nagpakalayaw, ginugol niya ang kanyang kabuhayan, ang kanyang kayamanan sa hindi mabuting paraan. Kaya nga mga kapatid, sinasabi ko po sa inyo, kahit kayo ay matalino, marunong makapangyarihan, mayaman, maraming pira, kung kayo ay mamumuhay na taliwas, wala sa kalooban ng Diyos, kapatid, hindi mapapabuti ang buhay nyo. The backslider in the heart, kapatid. Ito po ang ating pinag-aaralan. Yes, sa una mga kapatid, masaya, maganda. Napakasaya ng nagliwaliw. Napakasaya niya. Subalit mga kapatid, ito ay hanggang mundo lamang. Di ko sinasabing masama ang matalino, maganda yan. Yung mga bagay na binanggit ko, napakaganda yan. Subalit kapatid, kung gagamitin mo ito ng taliwas sa kalooban ng Diyos, di mapapabuti ang buhay mo. Amen? Yan ang katotohanan, katulad ng ating pinag-aaralan. Ang sarap ng walang pastor, walang mag-aalaga, walang magsasabi sa akin. Laya-laya. Subalit kapatid, kapag natauhan ka, maiisip mo, noong makuha ng prodigal son na ito, ang mana, sinimulan niya sa masamang gawain. Ang sabi rito, sa pamamagitan ng mga gawang makamundo. Thinking na ito ang gusto niya, makapagpapasaya sa kanya. Kung ano ang gusto niya, nagagawa niya. Bakit? Wala na siya sa kanyang ama. Kapatid, but according to the story, makikita po natin the backslider realization. Nung ma-realize niya ang kanyang ginawa, kaya naman ako nagkaganito nung naghirap na siya. Dahil sa aking sarili, self-business. Inuna ko ang aking sarili, hindi ko man lang binigyan ang aking ama ng kasayahan. Nung ako ay umalis, sarili ang iniisip. Me, and myself. Puro sa kanya. Ang Kristiyano, kapag Kristiyano ka mga kapatid, dahil kailangan hindi dapat ang sentro sa buhay mo ay ikaw. Dapat ang sentro ay ang Ama, ang ating Panginoon. Sapagkat mga kapatid ko, ang tunay na security ay sa Diyos. Ang tunay na kasayahan, ang tunay na kaligayahan, ang contentment and satisfaction ay sa Diyos lamang. Yes, nagkakatotoo, nabibigyan ka ng satisfaction, ng contentment ng mundong ito. Subalit ito ay may limitasyon. Mayroong hangganan. Ang pira mo mga kapatid, ay mayroong hanggan na uubos, nasisira, nawawala. Ang yaman mo, kapatid, nauubos, isang araw, mawawala.
Subalit kung hindi man yan mawala, ano ang magiging buhay mo kung ang ipinamuhay mo ay hindi ayon sa kalooban ng Diyos? Darating ang araw na sisingilin ka. Kaya nga sinasabi sa banal na kasulatan, anuman ang iyong ginagawa ay gawin mo sa ikararangal ng Diyos. Amen. Hallelujah. Yan. Pinipilit tayo ng sanlibutan ito, ng mundong ito na tayo'y dayain. O, tingnan nyo. Mayroon pa kayong Bible study sa Merkulis. Minsan lumalabas pa kayo, may Biyernes. Dati sa Ocampo pa tayo. Wala na kayong laya. Tingnan nyo ang mga suot mo nyo. Ang init-init. Papalakpak pa kayo sa inyong church. Di pa kayo niyan nababagot? Kapatid ko kay Kristo, kung ang mga taga-mundo ang nagsasalita nito, mauunawaan ko. Subalit kung ikaw ng mananampalataya, nagsasalita ka ng ganito, kapatid, hindi kailanman hindi kailanman, mga kapatid, maging kabagutan ang nasa atin. Sapagkat ang tunay na Kristiyano ay masaya. Amen. Kaya nga mayroon tayong awitin. Ang buhay na Kristiyano ay masayang tunay. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Ito ay sa paglalarawan, mga kapatid. Makikita po natin, nakakita na kayo ng, alam ko nakita nyo na ito, yung isda na buhay pa. Halimbawa, nasa palanggana. Yung naghihingalo na. Kapag ito, mga kapatid, ay ilagay nyo sa tubig, mabubuhay. Sapagkat likas ng isda nasa tubig. Amen? Nakakita na ba kayo ng isda na buhay doon sa paligid? Lulalangoy-langoy? O kaya doon na lang sa aquarium? Marahil nakakita na kayo. Di ba larawan ng kasayahan ng isda? Napalangoy-langoy. Masaya siya. Sabi nga ng ating Panginoon, ang mga ibon na lumilipad ay masaya. Ang mga isda na lumalangoy ay masaya. Ang buhay ng Kristiyano ay masayang tunay. Amen. Kapatid, kung ang isda ay likas niya na sa tubig, kailangan sa mga mananampalataya ay masaya kapag nakababad sa presensya ng Diyos. Amen. Hindi ka dapat malungkot. Sasabihin, ganito pala ang buhay ng Kristiyano. Nakakainip, nakakaantok. No! Kapatid, kung makikinig ka ng salita ng Diyos, kailangan maunawaan mo ito na ang buhay ng Kristiyano ay punong-puno ng kasayahan, kaligayahan, satisfaction sapagkat ang tunay na kaligayahan, kasayahan, ang Diyos lamang nakapagbibigay. Mabibigyan kayo ng kasiyahan sa mundong ito, subalit may limitasyon. Amen? Hallelujah. Kung makikita po natin, mga kapatid, ang sabi ng salita ng Diyos, hindi ito ang palagi ang bayan natin. Amen? Ang nais ng Diyos, ang tayo ay makasama niya. Amen? John 14:3, ako'y paroroon sa Ama at ipaghahanda ko kayo ng matitirahan kapag ako'y naroon na at ipaghahanda ko na kayo. Ako'y babalik at ipagsasama ko kayo sa kinaroroonan sapagkat kung saan ako, dumoon din naman kayo. Amen! Hallelujah! Yan ang sabi ng ating Panginoon. Kaya kailangan ang kasayahan natin ay sa salita ng Diyos sa langit. Amen? Hallelujah. Ang sabi nung prodigal son, I have sins against heaven. Ako'y nagkasala laban sa Diyos at laban sa inyo. Sin is separated. Sin is death.
Makikita po natin doon sa prodigal son, naghirap siya, nagkasakit siya, nagutom siya. Hindi siya nagturo. Minsan, kaya naman ako nagkaganito dahil sa kanya. No, wala kang dapat sisihin. Katulad ng prodigal son, ang sabi niya, kaya ako naghirap dahil sa aking sarili. Amen? The backslider realization. Ang katibayan nito, mga kapatid, ang prodigal son, ang bunsong anak. Nung ma-realize niya ang kanyang ginawa. Kapatid, kapag na-realize natin, kaya ako nagkaganito. Dahil ako'y lumayo. Walang saysay, walang kwenta kung ikaw ay lumayo at na-realize mo, nang ma-realize mo, wala kang gagawin. Kailangan may gagawin ka. Ano ang ginawa ng prodigal son? I will arise and go to my father. Ako ay tatayo at paparoon sa aking ama. Dahil na-realize niya ang kanyang mga ginawa, ang kanyang pagkakamali, ang kanyang pagkakasala. Kaya ako naman nagawa ito dahil ako'y lumayo. Nagkaroon siya ng realization. Matapos niyang ma-realize, siya ay tumayo. Magtitindig ako at paroon sa aking ama. Sa verse 18, lapitan mong muli kung ang iyong ama, kung saan ka nagkamali. The best resolution. Ang una, yung realization. The best resolution ang lumapit ka. Bumalik kang muli sa Kanya. Kapatid, mayroon kaming di alam na ikaw lamang ang nakakaalam at ang Diyos. Marahil, may mga bahagi sa iyong buhay na pinanghihinaan ka. Hindi ka na masaya sa gawain. Mayroon sa atin. O hindi naman kaya binibigyan tayo ng babala ng ating Panginoon. Kung dumating man sa buhay natin ang tayo'y nanghihina. Kung tayo ay nanghina na dati. At natitiyak ko na ang bawat isa sa atin ay darating sa panlalamig. May babala ang ating Panginoon. Kailangan patuloy tayong lumapit. Admit your fault. Approach your father. Ama, nagkasala ako. Admit your failure. Ask for forgiveness. Revelation chapter 2, verse 3 up to 5. Makikita po natin dito. Nung una, ito ang ating naging kalagayan. At may pagtitiis ka at nagbata ka dahil sa aking pangalan at hindi ka napagod. Di ba? Nung una natin makilala ang Panginoon, wala tayong kapaguran. Ganito. Minsan nagbabahagi pa tayo. Verse 4. Ngunit mayroon akong laban sa iyo na iyong iniwan ang iyong unang pag-ibig. You left your first love. Verse 5. Kaya't alalahanin mo kung saan ka nahulog. Magsisi ka at gawin mo ang iyong mga unang gawa kung saan mo nakilala ang Panginoon. Balikan mo siya.
O kung hindi, ay pariyan ako sa iyo at alisin ko ang iyong kandilero sa kanyang pinalagyan, maliban na magsisi ka. May babala sa atin ang Panginoon kung saan ka nagkamali. Hindi na dating yung pag-ibig mo na nag-aalab. Kapatid, may problema. Anong naging babala? Ang sabi ng Diyos, balikan mo ang una mong pag-ibig. Kung hindi, ay paririyan ako. Aalisin ko sa iyo ang kandilero ng ilawan, ng yung kinalalagyan. Kaya napakarami natin mga kapatid, mga hindi na nakakabalik. Bakit? Inalis yung kandilero, yung ilaw. Mateo, chapter 28, verse 10. Ang ating Panginoon. Basahin muna natin. Pakita mo ang verse 7, tapos ang verse 10. Nang ang ating Panginoon ay mabayubay. Pahirapan. Mapako sa krus. Namatay. Ano ang ginawa ng kanyang mga alagad? Natakot, nagkawatak-watak, nagkanya-kanya. Tingnan muna natin ang verse 1. 28 verse 1. Noong magbubukang liwayway, pumunta si Maria Magdalena at ang isa pang Maria. Sa verse 7. Verse 7, sister, para makita po natin. Ano ang sabi ng ating Panginoon nung magpakita kay Magdalena? At magsiyaon kayong madali at sa kanyang mga alagad at sabihin ninyo siya'y nagbangon sa mga patay at narito. Siya'y nangunguna sa inyo sa Galilea. Doon makikita ninyo siya. Narito, sinasabi ko sa inyo. Sabi niya, bumalik kayo sa inyong Galilea. Doon ako'y mauuna sa inyo. At makikita niyo ako. Sa verse 10. Nang magkagayon sinabi sa kanya ni Jesus, huwag kayong matakot. Magsiyaon kayo at sabihin ninyo sa aking mga kapatid na magsiparoon sa Galilea at doon makikita nila ako. Ano ang ibig sabihin nito mga kapatid? Bakit pinababalik sa Galilea? Bakit? Sapagkat sa Galilea doon nila kauna-unahang nakilala ang ating Panginoon. Nakita nila ang kapangyarihan ng Diyos na bighani ang kanilang puso. Doon sa Galilea. Doon nagpagaling ang ating Panginoon. Bumuhay ng patay, nagpakain ng maraming tao. Lumakad sa ibabaw ng tubig. Doon sa Galilee, doon nila kauna-unahang nadama, nakasama ang Panginoon. Wala na silang hahanap-hanapin pa. Subalit dumating ang panahon, mga kapatid, na kalimutan nila ang sinabi ng ating Panginoon. Na ako'y pahirapan, mamamatay. Subalit ako ay babalik. Kaya, noong siya'y mamatay, nagkanya-kanya sila, nagkawatak-watak sila. Ano ang dapat gawin? Ang sabi ng Panginoon, go back to your Galilee. Ang bawat isa sa atin, mayroong Galilea sa ating mga buhay. Mayroon tayong karanasan sa ating Panginoon. Nakukuha nyo? Yes. Kaya kapag nanghihina ka, natatakot ka, go back to your Galilee. Balikan mo kung saan ka hinangon ng ating Panginoon. Naranasan mo ang presensya ng Panginoon, pinagaling ka. Nawala ang mga agam-agam sa iyong puso. Subalit, ang lahat ng ito ay nakalimutan ng mga apostol. Nung ang ating Panginoon ay pahirapan, na ang sabi, hindi kita iiwan, sabi ng Apostol Pedro, kahit ako kahit ako'y mamatay. Subalit dumating ang araw, ipinagkanulo. Minsan, kapatid, dumating man sa ating buhay na tayo'y pinanghinaan, nahihirapan, go back to your Galilee. Sabihin mo sa aking mga alagad na bumalik sa Galilea, doon nila ako makikita muli.
Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Ito ang ginawa ng prodigal son, mga kapatid. Approach my father. In-approach niyang muli ang kanyang ama. Admit your faults. Admit your failure. Ask forgiveness. Nagkasala ako, Ama. Kapatid, bilang isang mananampalataya, hindi tayo perfecto. Walang assurance na hindi na tayo magkakamali. Subalit, ang Diyos ay palaging andyan. Magkamali man tayo, andyan siya. Tayo'y ilinigtas niya. Hindi ibig sabihin na tayo ay banal na. Kaya dapat magsumikap at magpakabanal. Sabi ng ating Panginoon. May pangako ang Diyos. Hindi niya tayo iiwan ni pababayaan man. Nariyan siya. Siya ang advocate natin. 1 John 2:1. Basahin natin, sister. 1 John 2:1. Ito po ang sinasabi, munti kong mga anak, ang mga bagay na ito ay sinusulat ko sa inyo upang kayo'y huwag magkasala. At kung ang sinuman ay magkasala, ay may tagapamagitan tayo sa Ama, si Hesukristo ang matuwid. Yes, nagkakasala tayo. Ang maganda lamang, napakaganda ng Diyos na ito kapag tayo nagkakasala, may tagapamagitan. Nakahanda siyang tumulong. May advocate tayo. Hallelujah. Atras natin, sister. 1 John 1:9. Ano ang sabi rito? Kung ipapahayag natin ang ating mga kasalanan ay tapat at banal siya at tayo'y patatawarin sa ating mga kasalanan. Sa ating sala. At tayo lilinisin sa lahat ng ating kalikuan. Magbalik tayo. Ang ating tinatalakay ay ang bunsong anak. Ito po ay larawan ng backslider. How about you? Kayo, may na-realize na rin ba kayo? Sa inyo? Ako'y nanghina. Balikan natin. The best resolution, I will arise and go to my Father. Bumalik ka sa iyong Ama. I will approach. I-approach mo ang iyong Ama. Admit your fault. Admit your failure. Approach. Ask for forgiveness. Humingi ka ng tawad kung saan ka nagkamali. Di ba may narinig tayo? Ako. Pinagsisisihan ko na ang aking ginawa. Subalit, patuloy at patuloy pa rin. Hindi ganon, kapatid. Magsumikap tayo. Na kapag dumating man sa ating buhay, lapit ka agad sa Ama. The believable repentance. Kapanipaniwalang pagsisisi. Idiniin sa atin yung buhay niya na nasira. Ididiin din sa atin
Kapatid, na siya ay natauhan. Wala tayong assurance na hindi na tayo magkakamali, hindi na tayo magkakasala. Ang magandang sa Diyos, sa tuwing magkakamali ka, magkakasala ka, andyan siya na aabot sa iyo. Kailangan believable repentance. Honest with humility. Humble. Heartfelt confession. Di ba? Honest ang bunsong anak na ito. Di katulad nung Pariseo. Tingnan po natin ang mapagmataas. Basahin natin. Tingnan nyo na lang sa Luke chapter 18, verse 10 up to 14. Mayroong dalawang umakyat sa templo upang manalangin. Ang isa'y Pariseo at ang isa'y maniningil ng buwis o publikano, makasalanan. Nanalangin ang Pariseo. O Diyos, nagpapasalamat ako sapagkat hindi ako katulad niya, hindi ako katulad ng iba. Nagbibigay ako ng ikapu, hindi ako nagnakaw, hindi ako nangalo niya, di katulad ng publikanong yon. Subalit mga kapatid, nang dumalangin ang isang publikano, hindi siya makatingin sa langit. Kung di ang kanyang ginagawa, Lord, patawarin mo ako na isang makasalanan. Yun ang panalangin ng isang makasalanan. Inamin niya, Lord, patawarin mo ako sa aking kasalanan. Pinagsisisihan ko ito. Anong sabi sa banal na kasulatan? Umuwing kinalukdan ang makasalanan, hindi ang Pariseo, sapagkat ang nagpapakataas ay ibababa. Ang nagpapakababa ay itataas. Lord, I am sin. Forgive me. Nagkasala po ako. Yan ang ginawa ng prodigal son na ito. Ano ang ginawa ng ama? Nang siya'y tumayo. Mababasa po natin ito sa verse 20. Luke 15:20. Nang siya'y tumayo, kapatid, at siya'y nagtindig at pumaron sa kanyang ama, datapwat samantalang malayo pa siya, natanawan na siya ng kanyang ama. Nagdalang habag sa kanya. At ito ay patakbong, yinakap, inadkan. Kapatid, lapit ka na sa Diyos. Siguro, ang anak na ito, mahabang panahon, nagliwaliw. Subalit, nung siya ay bumalik, malayo pa, natanawan na siya ng kanyang ama. Ang sabi sa banal na kasulatan, malayo pa, natanawan siya ng kanyang ama at niyakap, hinadkan. Nung siya ay marangya pa, walang tumutulong sa kanya. Walang gustong magpakain sa kanya. Kahit pagkain ng baboy, gusto niyang kainin. Subalit, nung siya'y bumalik, Ama, nagkasala ako sa langit at sa inyo. Hindi na ako karapat-dapat na tawagin mong anak. Subalit, kapatid ko kay Kristo, ano ang ginawa ng ama? Yinakap at dinagkan. Yakap at halik. It is a sign of righteousness. O it is a sign of reconciliation. Hindi pa man siya nagsasalita, nakita ng kanyang ama na lumalapit ang kanyang ama, ang kanyang anak. Malayo pa.
nakilala na siya. Ganon ang ating Ama. Na sa sandaling ikaw ay lumapit sa Kanya, nariyan siya. Yakap ang tatanggapin mo at halik. It is a sign of reconciliation. Sabi ng anak, Ama, nagkasala po ako sa Diyos at sa inyo. Hindi na ako karapat-dapat na tawagin ninyong anak. Ibilang mo na lamang ako sa isa sa inyong alila. Pinakinggan ba ng Ama? Hindi. Kundi ang pinasuot sa Kanya ay ang katuwiran ng Diyos. Suotan siya ng damit. Damit, it is a sign of righteousness. Robe of righteousness. Ang katuwiran ng Ama. Kahit ikaw ay makasalanan, sa tuwing lumapit ka sa Kanya, kapag ikaw ay lumapit sa Kanya, dadamitan ka ng Diyos ng Kanyang katuwiran. Sapagkat ikaw ay hindi alipin, ikaw ay anak. Sapagkat ikaw ay anak, ikaw ay tagapagmana sa buhay na walang sa karya ng Diyos. Hallelujah. Galatians 4:7. Hindi ka alipin, ikaw ay anak. Sapagkat ikaw ay anak, ikaw ay tagapagmana. Robe of righteousness. Kunin ang pinakamagarang damit, isuot sa Kanya. Suotan siya ng sing-sing. It is a ring of sonship. Hindi ka alipin, kapatid. Noong unang panahon, ang mga alipin, ang mga alila, nagsusuot ng hikaw. Subalit ikaw ay anak, sing-sing. Yan ang tatanggapin natin sa Ama. Suotan siya ng sing-sing at panyapak. Panyapak, mga kapatid, sandals. It is a sign of evangelization. Hindi ka alipin sapagkat ikaw ay tagapagmana. Ikaw ang mag-uutos sa alipin. Amen? Suotan siya ng sandalyas. Ama, nagkasala po ako. Suotan siya ng panyapak. Kunin ang pinatabang guya. Kumain tayo at magsaya. Verse. Sundan nyo, sister. At kunin ninyo ang pinatabang guya at iyong patayin at tayo'y magsikain at magkatawa. Kung makikita po natin, mga kapatid, hindi ka lang pinatawad, pinagdiwang ka pa. Yan ang nais ng Diyos sa mga kaluluwa nagsisilapit sa Kanya. Kasayahan sa langit, isang kaluluwa na lumapit, nagbalik loob sa Diyos, mga kapatid. Kagalakan sa langit, maanghel sa langit ay nagpupuri. Amen? Hallelujah. Kunin ang pinatabang guya, kumain tayo at magsaya. Guya. It is a sign of contentment and satisfaction. Walang satisfaction kung kulang sa kanilang tahanan. Hinihintay ng Diyos na tayo'y magbalik loob at magsisi. Sa sandaling tayo'y lalapit sa Kanya, magkakaroon ng pagdiriwang sa langit. Sign of contentment and satisfaction ang pinatagang guya upang magkaroon ng salo-salo. Kung makikita po natin, yung the lost coin, hinanap nung matagpuan, nagdiwang. Kaano ang halaga ng isang pilak? Maliit na bahagi. Subalit, ano ang sabi sa banal na kasulatan? Nung makita, magsiparito kayo, yung mga kapitbahay, makipagsayo kayo sa akin, nasumpungan ko na ang nawawala kong pilak. The lost sheep. Iniwan yung 99 hinanap ang isang tupa. Nang masumpungan, sila ay nagsaya. Amen? Kayo, tayo mga kapatid,
May narealize na ba tayo? Hindi man tayo katulad ng prodigal son na ito. Kung mayroon tayong pagkakamali, pagkukulang, lapit sa Diyos, approach the Father. Admit your fault. Admit your failure. Ask for forgiveness. Ama, nagkasala po ako sa Diyos at sa inyo. Hindi na ako karapat-dapat na tawagin mong anak. Ibilang mo na lamang ako sa isa sa inyong alila. Subalit ano ang sabi ng Panginoon? Kunin ang pinakamagarang damit. Suot sa Kanya. Ang katuwiran ng Diyos ang pinasuot sa Kanya, hindi ang katuwiran mo. Sapagkat hindi ka alipin. Ikaw ay tagapagmana, inheritance ka ng buhay na walang hanggan. Sapagkat, sabi ng Panginoon, ipaghahanda ko kayo ng tahanan. Kapag ako'y naroon na, ako'y babalik. Pagsasama ko kayo sa kinaroon ko. Sapagkat kung saan kayo, ako naroon, dumuon din naman kayo. Yan ang nais ng Diyos sa atin, kapatid. Ano pa ba ang kulang sa atin? Sandaling ikaw ay matauhan. Alam ng Diyos, nang umalis ang anak na ito, wala na siyang inisip, kundi ang pagbabalik ng anak. Alam ng ama na isang araw ay matatauhan siya. Naguguluhan ka lang. Ang maganda nung maranasan ng anak na ito, nang ma-realize niya, I will arise and go to my Father. Sana ganon tayo, mga kapatid. Hallelujah. Ikaw at ang Diyos lamang ang nakakaalam. Gaano ka man karumi, nakikita po natin, nung bumalik ito, may sakit, gutom na gutom. Gulog marahil sa paglalarawan, gulog-gulanit ang kanyang damit. Walang panyapak. Lumalakad. Subalit, ang ama, hindi siya lumakad kung di patakbong sinalubong, hinakap. Hinadkan. Kapatid, ang sasalubong sa iyo ay yakap bilang isang anak sa Diyos, Ama natin. Dadamtan ka. Kung ang katuwiran mo di bali, ako'y alipinin mo na lang, basta ako nasa tahanan mo, Ama. Di ba yun ang sabi? Subalit, anong sabi? Hindi ka alipin sapagkat ikaw ay anak. Tayong lahat ay tagapagmana ng buhay na walang hanggan. Amen? Ano pa ang hinihintay natin? Lapit na tayo. Magsitayo po tayo, mga kapatid. Hallelujah. Lord, damhin natin ang presensya ng Panginoon. Marahil naguguluhan ka, nalilito ka lang. Ipinahayag sa atin, binigyan tayo ng Diyos na kung tayo man ay pinanghihinaan, balikan mo ang nakaraan sa iyong buhay kung saan mo nakilala ang Panginoon. Go back to your first love. Ang mga alagado, ang mga apostol, nagkanya-kanya na takot nung mamatay ang ating Panginoon. Subalit, ang sabi niya kay Maria Magdalena, sabihin mo sa aking mga alagad na bumalik sa Galilea. Doon makikita nila ako. Kapatid, alam ko na ang bawat isa sa atin mayroong Galilee sa inyong buhay. Sandali na ikaw ay natatakot, nahihirapan, go back to your Galilee. Nang ma-realize ng bunsong anak na ito, na siya ay nagkamali, nagkasala, kaya na siya dumating sa ganong kalalagayan. Nang ma-realize niya,
I will arise and go to my Father. Approach your Father. Admit your fault. Aminin mo na ikaw ay nagkamali. Your failure. Ask for forgiveness. Lord, narito po kami. Narito po ako, Lord. Nagkasala. Lumayo sa iyo. Panginoon, katulad ng isang alibugang anak, di bali, Lord, gawin mo na lamang akong alipin. Basta ako'y nasa church, nasa iyong tahanan. Subalit, Lord, napakaganda ng iyong ginawa. Yakap ang simalubong. Lord, nais namin na maranasan ang iyong yakap. Bilang ama, katulad ko na nagkasala, Lord, yakapin mo ako, Lord. Hadkan mo ako, Lord. Di bali na sa gawin mo kong alipin. Kapatid, hindi ka ginawang alipin. Ikaw ay anak, sapagkat ikaw ay anak. Ikaw ay tagapagmana ng buhay na walang hanggan. Ang katuwiran mo di bali na, subalit ang katuwiran ng Diyos. Ang pinatsuot sa iyo, suotan siya. Kunin ang pinakamagarang damit, isuot sa Kanya. Ang katuwiran ng Diyos ang pinasuot sa iyo. Suotan siya ng singsing at panyapak. Hindi ikaw ang alipin kong di anak. Sapagkat anak, ikaw ay nais ng Diyos na makapiling niya. Kapatid, alalahanin mo kung saan ka nagkamali, kung saan ka nagkasala. Lord, patawarin niyo po ako, Lord, sa aking mga nagawang pagkakamali, pagkukulang. Ngayon, Panginoon, na-realize ko, Lord God, na nariyang ka palagi. Lagi kang namamagitan sa amin, nakabantay sa amin. Lord, narito na po ako, Lord, nagbabalik loob sa iyo. Panginoon, tulungan niyo po ako na makapamuhay. Nakasama ka. Sa labas, O Lord, maraming temptation. Puro kaguluhan. Pangungutya. Lord, nariyan ka, Lord. Dalaan ko, Lord, na makita sa amin na sinuotan mo po kami, Lord, upang maging ibanghilyo. Maibahagi ka namin, Lord, sa labas. Lord, tulungan niyo po kami. Samahan niyo po kami sa aming paglalakbay sa buhay na ito. Panginoon, kung mayroon man sa amin, may sakit, may karamdaman, ikaw ang aming Jehovah Rapha. Panginoon, salat kami sa mga pangangailangan. Marami sa amin, Lord, na naghihirap. Lord, ikaw ang aming Jehovah Jireh. I-provide mo, Panginoon, ang aming mga pangangailangan. Panginoon, ikaw ang aming Jehovah Shammah. Samahan mo po kami, Lord. Panginoon, batid mo, Lord, ang aming puso na higit sa aming naunawaan at nalalaman. Ikaw na, Lord, ang magiging sentro ng aming buhay. Salamat, Ama. Salamat, O Diyos, sa iyong mga salita. Salamat, Panginoon, sa mga biyaya at pagpapala. Hallelujah. Ang lahat ng ito ay aming dalangin, pasasalamat sa makapangyarihang pangalan, sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Ang lahat ay magsabi ng Amen. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon.